Bumiyahe nga pala kami papunta ng Zamboanga City noong mga araw nga na to dahil nga merong mall show ang PBB Gen 11. Super fan talaga ako ng JM Fiang, kaya naman niyaya ko ang dada na pumunta kami doon sa may Zamboanga para makita sila. Napaka-supportive talaga ng aking dada mga mare, kahit anong gusto ko, abay talagang Gina G yan. Wala nga akong ayos nung bumiyahe kami dahil nga maaga kami umalis ng bahay. Medyo malayo pa din kasi yung babiyahiin namin, parang 8 hours din yata from Pagadian City to Zamboanga City yung biyahe, o diba sobrang layo. Actually, last minute na rin talaga ako nakabili ng VIP ticket dahil nga merong mga hindi makakapunta dahil conflict daw sa kanilang mga schedules, kaya binili ko na. Bali pitong VIP ticket nga pala yung bibilhin ko dahil marami nga kaming pupunta. Kasama ko sila Ate Jovi, Ate Jonah, Tita Leslie, tsaka yung iba kong mga pinsan. Hey guys! So, ayun na nga, papunta kami ngayon ng Zamboanga City dahil meron pong mall show ang PBB Gen 11. So, bumili na rin na. Actually, wala talaga akong ticket guys. And naghanap-hanap lang din ako online kung sino yung may mga available na mga VIP tickets. And buti na lang may mga nag-cancel ng kanilang mga tickets kasi nga meron silang conflict sa schedule nila. Hindi sila makakapunta. So, nakabili ako ng ticket guys for 200 pesos each lang. O diba? Sobrang perfect. So, nakabili ako ng 7 ticket since 7 din kaming pupunta doon. And yun, sobrang na-excite na ako dahil ang JM Fiang lang talaga yung aking pinunta doon. So, sana talaga malapitan natin sila or kahit makita natin sila ng malapitan. As of the moment, 4:47 PM na. So, still nasa biyahe pa rin kami. And syempre kasama ko ang dada. Aida. And si Dora, the Explorer. Pinsan namin ni Dada. So, yeah, papunta na kami. Sana talaga makita ko si JM tsaka si Fiang. Sobrang na-excite ako. Minsan lang ako magpa-fangirling kina Merut. Ngayon lang talaga. Hindi naman talaga ako. Ay, hindi. Dati, ang pinaka-fan, fan na fan ako ni Kim Chu. Ano ko siya dati. Tapos, yun, siya lang. Tapos, never na ako talagang die-hard fan sa ibang mga artist. Ngayon lang ulit. So, yeah, talagang bumiyahe ako ng ilang oras. Kasi from Pagadian City to Zamboanga City, parang 6 hours yung biyahe to 8 hours. Depende kung traffic. So, yun. Medyo malayo yung binyahe namin. Pero sige lang, laban lang, go lang, push lang. Dahil naka-VIP ticket tayo. So, yeah. Pagkarating nga pala namin dito sa may Kabasalan, kumain na nga rin pala muna kami ng tanghalian dahil nga hindi pa kami nakakain ng umagahan doon sa bahay dahil nga maaga kami umalis doon. First stop muna kami guys, nandito kami ngayon sa may Kabasalan, kakain na kami. Natulog ako actually and tingnan niyo yung itsura ko, wala pa akong kaayos-ayos. Pero okay lang yan. So after nga ng ilang oras namin na biyahe, finally nakarating na kami ng Zamboanga City. Kaya naman pagkarating namin dito, dumiretso na nga rin kaagad kami dito sa boarding house nila Ate Jonah. Si Ate Jonah nga pala is yung kambal ni Ate Jovi. Bali dito nga pala kami unang pumunta sa kanila dahil nakalimutan ko na kung saan nakatira sila Ate Jovi. Lumipat na rin kasi sila ng bahay, kaya sabi ko dito kay Ate Jonah, sabay na lang kaming pupunta doon kila Ate Jovi. Pagkarating nga namin dito, nakapag-prepare na sila dahil nga kakain din kami doon sa may paseo. Tapos eto nga si Amber, abay sobrang na-miss ko talaga ang batitang ito na napaka-cute. Ito yung pinapaiyak ko dun dati lagi sa Maynila, pero ngayon mga mare, kahit anong kulit ko dito, hindi na talaga siya umiiyak. Tapos parang si Aya na din, napakadaldal. Speaking of Aya, hindi nga pala namin siya sinama dahil alam niyo naman, medyo malayo yung biyahe namin. So yun, after nga pala namin makapag-prepare, pumunta na nga kami dito sa bahay nila Ate Jovi. So meron nga rin palang tindahan si Ate Jovi. Andito nga rin pala ang baby Ethan na sobrang na-miss ko din. Pagkarating ko nga dito, pumasok na rin kaagad ako dito sa kanilang kwarto at eto nga si Ate Jovi, nagpe-prepare na nga rin dahil nga kakain kami doon sa may paseo. O siya mga mare, update ko na lamang kayo sa sunod nating vlog. Gusto niyo ba magkaroon ng 500 pesos? Wala kayo bang gagawin kundi i-download lang ang Lucky Fortune at mag-register na sa comment section ng link. Pero bago yon, tuturuan ko na muna kayo kung paano manalo at maglaro dito sa nilalaro kong Lucky Fortune. Pero paalala lang po guys, bawal po ito sa mga bata, para lang po ito sa mga taong may extra money and extra time. Dito nga pala sa Lucky Fortune, eto nga palang Mines yung aking nilalaro, pero marami kang games na pwedeng pagpilian doon. Pero dito kasi sa Lucky Fortune, dito kasi talaga ako sa Mines laging nananalo. Dito sa Mine guys, kailangan mo lang talaga maiwasan yung bomba. So ayan, nag-bet lang ako dito ng 50 pesos. Ayan, kapag walang bomba guys, pwede mo na i-cash out kaagad para panalo ka na rin kaagad. Ayan. O yun o, di ba? Di ba? Ay, isa pa. Yun o, so ayan, pwede natin siyang i-cash out. O ayan, cash out na natin kaagad. O diba? Pakadali lang talaga, ganun lang talaga kadaling manalo at maglaro dito. So ayan, magbe-bet pa tayo guys.
Ayan. So, kung gusto mo na i-cash out ka agad para panalo ka na kaagad, i-cash out mo na. Pwede mo na siyang i-cash out. Ganun lang talaga kadaling manalo at maglaro. Ayan, no? Oh, ayan ba? Diba? Nakaano na ako ng isa. Cash out na natin para panalo na tayo kaagad. Ganun lang talaga kadaling manalo at maglaro dito, guys. Ay! Cash out na natin! Hey! Cash out! Cash out! One more. Ayan, no? Ay, cash out na natin. O, diba? Ganun na talaga kadaling manalo at maglaro dito, guys. Kaya sa mga gustong manalo at maglaro, mag-download at mag-register lang kayo. At para sa mga napag-register, mamimigay ako ng 500 pesos GCash. Kailangan nyo lang mag-send or mag-comment ng proof ninyo or screenshot na kayo ay nakapag-download at nakapag-register ng Lucky Fortune.